Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw namin taga-pakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin dito sa ating dulang Love and Memories. May araw na namasyal kami ni Don Manolo sa tabing dagat. Marami siyang naikwento tungkol sa nangyari noon sa kanya at sa naging nobya niya na naging asawa, pero balo na siya. At di maiwasan ay nanghinang itay, kaya dinala namin siya sa ospital at sa isang espesyalista ang nanggamot kay itay. Kaya siya nakaligtas. At nang pag-usapan sana ang pagbabayad ko sa nagastos niya, at sinabi na yun ay tulong na niya sa aking pamilya. At nakaligtas naman ang itay sa kamatayan. At isang gabi, habang nag-uusap kami ni Manolo, ay... Tapos na rin ang problema mo sa itay mo, Rialin. Kaya balik trabaho tayo. Sir, gusto ko lang malaman kung paano po ako magbabayad sa lahat ng ginastos ninyo. Tinatanong kasi ng inay ko, hindi ko naman masagot dahil hindi pa tayo nagkausap, sir. Rialin, ako ay tumutulong sa mga hindi kayang magbayad sa pagpapagamot sa ospital. Kaya wala kang dapat alalahanin. Yun ay tulong ko dahil nakita ko na hindi ka nagsasamantala sa aking kabutihan sa iyo. Siyempre, sir, malaki yata ang pinapasweldo nyo sa akin. Kaya gusto ko rin na sulit ang pagtatrabaho ko. Alam mo, Rhea, masaya ako at maayos kang magtrabaho. Kontento ako sa mga ginagawa mo. Masipag ka at hindi mo nakakalimutan ang mga itinuro ko sa iyo. Salamat naman po, sir, kung nagagawa ko ng tama ang trabaho ko. Ayoko kasi na pintasan nyo ako kung hindi nyo pababayaran ang ginastos ninyo. Maraming salamat po, ha. At alam mo ba, sa iyo ko natagpuan ang katangian na gusto ko sa isang babae na makakasama ko habang buhay. Pero hindi kita sinisingil sa tulong ko para magamot ang itay mo at hindi kita minamadali. Handa akong maghintay hanggat matutuhan mo akong mahalin. Maghihintay kayo, sir, kahit matagal. Paano kung hahadlang ang inyong kapatid? Anong gagawin ninyo? Sa bagay na yan, ay hindi niya ako pwedeng digdahan kung sino ang mamahalin ko. Kaya ipanatag mo ang iyong kalooban. Akong bahala sa kanya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, ano anak? Magkano ba ang babayaran mo? Ay sigurado, aabutin ng 1 taon bago ka makabayad. Kwan po, inay. Yung kalahati lang daw ang babayaran ko. Yung iba, tulong na lang ng amo ko. Ay nako, napakabuti naman niya. Siguro, ang dami niyang pera at saka wala na siyang problema sa pamilya niya. Kwan po kasi, inay. Nag-iisa rin ng anak niya at nasa Amerika pa at may pamilya na. Ganun pala. Kaya kahit tumulong siya sa nangangailangan, ay kayang-kaya niya. Opo, inay. Kaya gagawin ko ng maayos at tama ang trabaho ko para wala siyang masabi sa akin. Ganyan nga anak. Sundin mo ang lahat ng iuutos niya sa'yo para magtagal ka sa iyong trabaho. Hindi ka na makakahanap ng mabuting amo
Inagaya niya na matulungin at maawain sa kanyang kapatao. Oo nga po, inay eh. Kayo munang bahala kay itay ha sa pag-aalaga dahil hindi naman ako makakatulong sa inyo, kundi magtatrabaho ako para sa ating pamumuhay. May itatanong ako sa iyo, Romeo. Dahil wala si Rayalin, hindi niya maririnig ang sasabihin ko. Ano po bang itatanong ninyo, sir? Tungkol ba kay Realin? Oo. Gusto kong malaman sa iyo kung magugustuhan kaya niya ako. Siyempre naman, sir. Kayo pa. Na maunawain na. Mabait. Matulungin pa. Kagaya niyan, sigurado na tatanimin niyang utang na malaking loob ang pagtulong ninyo sa tatay niya. Hindi ganyan ang gusto ko. Dapat ay mahalin niya ako dahil may pagtingin siya sa akin. Alam po, sir, kung nagtapat na kayo ng nararamdaman niyo sa kanya, siyempre, mag-iisip siyang mabuti para magkaroon siya ng magandang buhay at magikinabang din ng kanyang mga magulang. Tama ka, Romeo. Sana maisip ni Realin yun na makakatulong ako sa kanya at ang pamilya niya. Opo, sir. Hayaan nyo. At sasabihin ko kay Realin ang nais niyong malaman niya. Salamat, Romeo. Mas mabuti kung may magpapayo sa kanya at madali siyang makapagdesisyon. Oo, sir. Dahil may sinusuportahan siya. Kaya alam ko na matatanggap niya ang iniaalay ninyong maging buhay sa kanya. Realin, anak, bakit ang dami mong dala na grocery sa amin ng itay mo? At may pera pa na ibibigay mo. Hindi ba niya binabawasan ang sweldo mo? Hindi pa po, inay. Dahil kailangan pa ni itay ang magpalakas ng katawan. Kaya hindi pa niya binabawas yung nagastos niya sa ospital. Ay, mabuti naman, anak. Makakulangin ang ipapaulam ko sa itay mo at sa gamot na dapat niyang inumin. Opo, inay. Naiintindihan naman niyang kalagayan ni itay eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Baka wala nang matira sa sweldo ko. Yun na nga ang iniisip ko. Hindi kami makakabili ng sariwang gulay at isda na gustong ulamin ng itay mo. Siya nga pala, inay. Alam ba ninyo? Nagtapat ng pag-ibig niya sa akin. Ano sa palagay niyo? Magiging mabuti ba siyang asawa at hindi siya magbago ng pagtulong sa amin? Aba, napakaswerte mo, anak. Kung siya ang pipiliin mo, dahil hindi ka na mahihirapan na maghanap buhay. At sa tingin ko, ay mapagmahal siya. Isipin mo naman, nagmamalasakit siya sa kapakanan ng itay mo. May suporta kami ng itay mo sa kanya. Kaya lang, inay. Ang inaalala ko yung kapatid niya. Dahil sinabihan niya ako na wag ko raw akitin ang kuya niya. Pero alam niyo, inay, hindi na pinapapunta ng amo ko sa bahay niya. Dahil sobrang pakialamera.
Iba na yata pag malaki ang sweldo, no? Nabibili mo ang mga pampaganda at gamit sa iyong katawan. Ay, naku, friend. Pasensya ka muna, ha? Hindi ko pa nasabi dun sa amo ko na gusto mo palang magtrabaho dun. Pero alam mo, friend, may problema ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung sino ang susundin ko. Sige, friend. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo at lutasin natin. Oh, ano ba yan? Kwan kasi, naliligaw sa akin yung amo ko. Pero, hindi kaya pagsubok lang niya sa akin yung kung sunggaban ko kaagad ang sinasabi niya para makaahon ako sa kahirapan? Sa bagay, hindi mo rin maalis sa kanya yon. Nakilatisin niya ang iyong ugali. Kung samantalahin mo siya, ganun. Oh, teka, ano, sinagot mo na ba? Hindi pa naman, dahil gusto kong madama kung talagang gusto niya ako o hindi. Pero sa ngayon, wala pa sa isip ko ang makipagrelasyon. Friend, baka maunahan ka pa kung hindi ka pa kikilos para mapagbigyan mo kahit kunting pag-asa. Kaya lang, ipakita mo na hindi ka nasisilaw sa pera niya para magtiwala siya sa'yo. Mabuti naman at lumabas ka, Romeo. Ano nang balita? May relasyon na ba si Kuya at ang babaeng yan? Wala naman akong nahahalata na may relasyon na sila. Basta yung dati na pakikitungo ni Sir kay Real. Yun lang. Mabuti naman kung ganun. Siguro naisip din niya ang sinabi ko na huwag niyang lapitan ng Kuya dahil hindi ako papayag na siya ang gugustuhin ni Kuya. Baka ang kayamanan lang ni Kuya ang gusto niya. Wala namang sinasabi sa akin si Sir na may gusto siya kay Realin. Baka nagkamali lang kayo ng akala, madam. Sana nga ay nagkakamali ako. Pero baka gagawa ng paraan ang babaeng yon sa darating na araw. Baka siya pa ang magmamana ng ari-arian ng Kuya ko. Madam, bakit ba kayo kumukontra sa kaligayahan ng kuya ninyo? Sana huwag lang niyo siyang pakialaman, madam, para hindi na siya magalit sa inyo. Romeo! Romeo, lumabas ka pala. Parang nakita ko na may kausap ka doon. Sir, Sino ba yun? si Aling Maming po yun Kinukumusta niya ang kalagayan ninyo dito. Baka raw may nararamdaman na kayo. Naku naman. Talagang babaeng yun, oo. Bakit ganun ang sinabi? Gusto na niya akong mamatay. At siya ang maghari at magkikialam sa maiiwan ko. Ewan ko nga po, sir kung anong gusto niya na mangyari. At isa pa, may tinanong kung may nahahalata na raw ako na ginagawa ni Rialin para maging malapit ang loob niya sa inyo. Naku, talagang hindi na tumitigil ang babaeng yun. Minsan pa na gawin niya yun ay makakatikim na siya sa akin. Bakit hindi na lang niya ako hayaan kung anong gusto kong gawin? Dahil hindi ko naman siya pinakikialaman sa mga gusto niya. Sir, huwag sana ako kayo magagalit, Baka kayo'y atakehin din.
mahihirapan pa kayo. Kalmado lang kayo, sir. Dahil wala ring magagawa ang kapatid ninyo sa inyong desisyon. Oo nga, Romeo. Pero nakakainis na eh. Ang mga ginagawa niya, pati tauhan ko gusto niyang digtahan kung anong dapat nilang gawin. O nga po, sir eh. Mabuti lang po hindi ninyo pinapapasok dito sa bahay ninyo yan. Baka kung ano pang gawin kay Rilin nung malaman niya na nililigawan niyo siya. Inay, alam nyo, gusto ko kayong mabigyan ng maginhawang buhay ni Itay para maging masaya rin kayo sa inyong natitirang buhay dito sa ating mundo. Anak, huwag mo kaming problemahin. Isipin mo rin ang iyong sariling kaligayahan. Kontento na kami sa pamumuhay natin, anak. Siguro naman, Inay, matututunan ko rin mahalin si Don Manolo. Kaya kung sabihin na pakasalan niya ako, papayag na ako, Inay. At para hindi na malaman ng kapatid, kailangan sa ibang lugar kami magpakasal. Realin, anak, magsasakripisyo ka dahil sa amin ng itay mo. Huwag na bahan. Tama na yung pagtatrabaho mo. At nabibilin naman natin ang pangangailangan natin. Inay, praktikal na ngayon ang buhay. Kung may taong kaya akong buhayin ng maginhawa, bakit hindi ko samantalahin? Kaysa naman mag-aasawa ko ng mahirap ang buhay. Baka pati anak namin ay madamay sa kahirapan, hindi ba? Sa bagay. Tama ka dyan. Pero isipin mong mabuti, anak. Bago ka pumasok sa ganyang kalagayan, para hindi ka magsisi naman sa bandang huli. Rayalin, kumusta na yung iniaalay ko sa iyong pagmamahal? Sana ay naramdaman mo na rin kung gaano kita kamahal. Sir, bakit ako pa ang pinili ninyo? Ang dami naman dyan na gaya mong may kaya. Baka pintasan ka lang ng mga kaibigan mo at kamag-anak kung ako ang pakakasalan mo. Hindi ko yan iniisip, Rayalin. Ang sarili kong kaligayahan. Baliwala ang mga taong malalait dahil hindi naman nila maibibigay ang kailangan ko, di ba? Talaga bang mahal mo ako, sir? Baka naman isang pagsubok lamang ito para malaman mo kung ang hangad ko ay ang aking magandang kinabukasan. Dapat lang na maging matalino ka, Rayalin. Siguro kung ako ang pipiliin mo, ay hindi naman ako mahirap mahalin, di ba? Oo naman, sir. Kaya lang, hindi yata pabor sa akin ang inyong kapatid dahil mahirap lang ang buhay namin. Hindi, Rayalin. Ako na ang bahala sa kanya. Kung gusto mo, ay hindi dito sa ating bansa tayo magpapakasal. Pag sinagot mo ko, o ano ang iyong desisyon? Payag ka ba? Napakasal na tayo. Pumayag na kaya si Rilin na magpakasal kay Don Manolo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan pinadala ni Rialin
dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.